Senator Bam Aquino. Magandang umaga. Good morning, Director General Del Rosa. Yung mga tanong ko po para po sa inyo. So kahapon po, may mga tanong na rin tayo. I think nasagot nung iba nung inyong presentation. So gusto ko lang pong linawin ulit, no? Meron na po tayong mga nahuli na mga pushers at addicts. Yun po ay nasa 11,784. Tama po, no? Yun po yung presentation po natin. And of these, 756 po yung napatay during the course of the operations, no? Okay. Yung isa pa pong numero na pinakita po ninyo, yung mga death under investigation, ito po ay 1,160. Dito po ako gusto mag-focus, no? Ito po bang 1,160, hindi po ito lahat drug-related, no? Yes, Your Honor. So, kung ano mang, tama ba na ito'y during the course of the war on drugs or kasama dito mga non-drug related? Yung time frame na kinukonsider natin, Your Honor, that is the time that we are waging war against drugs. Okay. Na nakita ito silang patay, but hindi natin na-establish na talagang drug-related sila. Okay. Ito Yung ba napakarami na yung hindi na-establish. Pero meron po tayong na-establish na ibang motibo, hindi related sa drugs, kundi Personal grudge. Okay, nakita ko yun, no? Yes, Your Honor. So, ito ba ang lahat ng death from July to August 22? Yes, Your Honor. Okay, so lahat yan. Hindi na natin alam, 757 yung undetermined, no? Doon po sa chart ninyo. So, Yes, ito po, posibleng ibang motibo, crime of passion, kung ano man. Pwede rin drugs, Your Honor. Pwede rin drugs. Yung undetermined pa. Okay, pero yung sigurado tayo, yung 273. Yes, Your Dahil Honor. ito yung may placard, hogtied, at iba pa. Yes, Your Honor. Opo, paano natin na-determine yung balanse na drug-related ito kung hindi naman sila naka-placard at hindi naman sila nakagapos? Yung mayroon tayong investigation na ginagawa, Your Honor, at na-establish na itong mga tao na ito na napatay ay mga drug pushers. Okay, gusto ko pong tanungin yan. Dito po sa 273 deaths na tinatawag po nating drug-related, na-investigate po ninyo, yan po'y 273 drug pushers? Yes, Your Honor. At sa inyong investigation, wala kayong nahanap na mistaken identity, na pagkamalan lang o ginamit yung war on drugs para mapagtakpan ang ibang krimen? So far, wala pa, Your Honor. Yung napabalita sa media na yung babae, na magandang babae, nakasakay sa jeep na binaril, hindi po yung drug-related, Your Honor. Yung tungkol po dun sa choir member na meron pong duct tape sa bunganga na sinasabi pong dinideny po ng mga magulang. I think this is the Chamson case. Yun po, nasama po ba siya sa 273? Kasama siya kasi may placard siya, no? Yes, Your Honor, magkasama. Yun po ba'y na-investigate po ninyo na isa nga siya talagang drug pusher? Ongoing, Your Honor. So, undetermined. Undetermined So, pa. ibig ko sabihin- determined na. Sinabi na natin na kung kinasify natin sila na drug-related, na-determine na yung motive na drug-related, but still, hinahanap pa natin yung culprits, ongoing pa yung investigation. Opo, so ang tanong ko kanina, sigurado tayo na drug-related, pero tatanungin ko po ulit, sigurado ba tayo na yung 273 na patay, drug pusher nga, o hindi? When we say drug-related, Your Honor, either poser siya o user na na-establish doon sa investigation. So, wala ho kayong nakikita sa 273, especially po itong mga kaso na yung si Miss Chamson, meron pa pong isa yung scholar dito po sa Metro Manila. Kasi ho, yung kanilang mga magulang at kanilang mga pamilya, dinideny po na mga drug addict po sila o drug pusher. Sigurado na po ba tayo sa tingin po ng PNP, lahat po talaga sila drug pusher at drug addict? Ongoing pa, Your Honor, yung investigation yan. Kaya nga, General, so kung ongoing pa siya, hindi pa tayo sigurado na drug pusher sila. Yes, Your Honor. Okay. So ulitin ko po, itong 273, drug-related po siya, pero hindi pa po tayo sigurado kung drug pusher nga po sila. Yes, Your Honor. Okay. Kasi nakalagay doon
yung business natin, yung may karatula. Yun lang basis natin na Opo, may pero karatula. General, yun ba enough basis na matawag na drug kung may karatula po yung tao? Kasi marami ho ngayong umiikot na baka naman ibang krimen ito, pinagtatakpan lang, ginagamit po yung war on drugs, naglalagay ng placard. Meron pong follow-up investigation niya. Na ongoing? Yeah, ongoing. Okay. Ito pong 273 po na napatay, ini-investigate po natin yung kanilang pagkamatay. Yes, Your Honor. Sino po yung nag-i-investigate po sa kanila? Yung depende sa station na nagko-cover sa area kung saan nangyari, Your Honor, yung may jurisdiction over the case. Meron na po tayong nahanap ng mga suspect. I think kapon po, na-mention ninyo, may kinasuhan na po kayo. Yes, Your Honor. Sino-sino po yung mga, you don't have to name names, no? Pero sila po ba'y kasama ng sindikato? Sila po ba'y mga asset ng kapulisan? Sino po yung mga kinasuhan po ninyo sa mga killings po na? Drug pusher din na naging hitman ng mga drug lord. Mhm. Sila po nag-eliminate yung kanilang mga kalaban, mga kasamahan nila. Yung hindi na nakarimit ng pera doon sa drug lord, pinapatay. Pinapatay po. Yes, So Your meron na po tayong nahuli na mga ganyan po, hitman, kasama ng sindikato, ginagamit ng mga sindikato. Meron na po tayong nahuli. May isa napatay, Your Honor, wala pang nahuli, but lahat po sila identified. Okay. Yung kaso po, may mga pangalan. Yes, Your Honor, identified po sila, may Okay. kaso na. So, pag sinabi niyo pong may kaso, nakafile na po yan sa piskal. Yes, Your Honor. Okay. Ongoing case na po yan, nasa justice system na po natin. Yes, Your Honor. So lahat po ng mga kasong ito, fina-follow up po ninyo. Yes, Your Honor. Ini-investigate po ninyo. Yes, Your Honor. Ini-investigate po nyo, pareho yung biktima, kung totoo ngang drug pusher o drug addict, at ini-investigate din po ninyo kung sino may kagagawan po nito. Yes, Your Honor. Okay. Kahapon po, parang nagkaroon po ng, I don't remember kung sinong senador po yung nagtanong, pero kahapon po, sabi nyo, o kung ayaw ninyo, wag na lang natin to gawin. Parang may nasabi po kayong ganoon. Sa tingin po ba ninyo, itong pag-imbestiga sa mga napatay na mga vigilante o napatay na mga sindikato, ito po ba'y pabigat sa inyo o kasama po sa inyong trabaho bilang PNP? Kasama po sa trabaho namin yan, Your Honor. Ano pong paningin ninyo sa mga ganito pong klasing pagkapatay? Ito po ba'y nakakatulong sa war on drugs o nakakasama po ito sa war on drugs natin? Nakakasama po yan, Your Honor, dahil as I've said, I don't like personally, Opo. kahit ako hindi chief PNP, kahit ako isang civilian, Opo. ayaw na ayaw ko po yung extrajudicial killing or I hate to use extrajudicial killing dahil merong contention yung isang senador Opo. po natin na ayaw niya yung term na yan. But yung vigilante killing, ayaw ko po yan, Your Honor. Ilang beses ko na po hinamon ng barilan yung mga vigilante na yan. Kung gusto niyo pumatay ng tao, bakit papatayin niyo yung tao na walang kalaban-laban? Ako harapin niyo. Ilang beses ko po na hinamon sila kung sino yung magagaling dyan na pumatay. Ako harapin niyo. Magbarilan tayo. Hinahamon ko yan sila, Your Honor. Ayaw ko talaga yung ginagawa nila. Thank you, General. So, with the full force of the PNP, yung lahat ng mga kaya ng PNP, yung lahat po ng inyong kaalaman, intelligence, assets, hinahabol nyo po ba nga ang mga vigilanteng ito? Or hindi ho natin hinahabol? Hinahabol po, Your Honor. Kaya ongoing yung ating investigation. Kaya nga may na-identify tayo dahil nga sa investigation natin. At yung na-identify natin, kasalukuyan natin hinahanap. Nagtatago po yun dahil membro sa sindikato. Okay, General, itong kahapon na pag-usapan natin yung mga pulis na nasangkot sa droga. Alam ko po, mabigat po ito sa inyo. Gaano po na-infiltrate ang ating PNP ng mga masasamang elemento na connected sa droga? Malalim po ba ito? Iilan lang po ba ito? O marami po ito? Kung sa standard ko, Your Honor, may personal standard, marami na po. Dahil gusto ko po, zero drug tolerant ako, Your Honor. Ayaw ko kahit na may isang pulis ko na na-involve sa droga. Pero ito po sobra na po. Sobra sa 10, sobra sa 100.
Maabot ng 300 like that. So, mabigat na po sa akin yun. 300 na po yung nasa watchlist po ninyo. Nakita ko po, no? Yes, Your Honor. Sa tingin nyo po, anong kutob nyo? Ilan po ba talaga yan? 500? 400? 1,000? Ilan po ba talaga? Honestly, Your Honor, Oo. akyat pa yung number na yan. Dahil ngayon sa ating war on drugs, ang dami na po naglabasan ng information. Ang dami yung aming watchlist po, honestly, yung aming watchlist sa intelligence, nabulaga po kami nung nag-start yung aming war on drugs. Nagpasukan yung information na, uy, ito pala, tumatanggap pala ito. Ito pala, nagbibinta pala ito. Dahil nga, nag-cooperate na yung buong bayan. Nagiging, hindi lang whole of government approach yung ating war on drugs ngayon, naging whole of nation approach na eh. Dahil lahat ng communities, Apektado. nagtutulungan na po lahat at nagbibigay, nagsusupply ng information. Kaya dadami at dadami pa yan, Your Honor. Okay. I tell you. Last two questions, Mr. Chairman. Ano pong dapat gawin sa mga pulis na kasangkot po sa droga? If I have my way, Your Honor, hindi ko lang sabihin. Pero hindi ko po talaga ma-imagine na police na ikaw May ay oath. nag-swear Swear ka. to serve and protect. Tapos ikaw ang ngayon ang nakapatong sa droga. Hindi ko na sabihin dahil masama, Your Honor, pero alam mo lang kung anong ibig ko sabihin. Alam ko. Gigil na gigil po ako, Your Honor. Gusto kong... Itong tanong ko sa iyo, General, and I reserve my right for a second round, no? Yung ating pong taong bayan, alam ho nila na may mga masasamang elemento. Hindi po lahat. Alam ko po yan, hindi po lahat. Marami hong mabubuting pulis, pero marami ring masasamang elemento. Eh kapag kinakatok na po sila sa bahay, kapag hinihiling po silang mag-meeting, di na ho nila alam kung ito bang kausap ko ay masama o mabuti. Kaya marami yung natatakot. Ano pong mapapayo po ninyo sa taong bayan na kayo rin po mismo nagsabi, may mga masasamang elemento, ano po yung mapapayo niyo po sa kanila? Kung sila po, nakita po nila isang pulis, hindi ho nila alam kung ito ba'y kasangkot o ito ay malinis. Ano pong pwede nilang gawin? As of now, Your Honor, this I can assure you and the public na yung po mga pulis po na markado na nakasama sa sindikato sa droga ay dahan-dahan na pong nawawala sa kanilang assignment. Nilipat na po namin sila. At hindi po namin sila ini-involve ngayon sa aming Uplan Tukhang at Uplan na HBT. Kasi po, habang nakikita sila ng taong bayan, hindi maniniwala ang taong bayan na itong kampanya ng pulis sa laban sa droga ay seryoso dahil andyan pa si PO1, PO2, ganun, nandiyan pa sa lugar na, kaya tinanggal namin. So, ngayon po, kanya-kanyang diskarte na po, bawat region. Merong naghaharana para makuha po yung... Para hindi ho matakot yung tao. Hindi matakot yung tao, naghaharana. Meron pong libreng sakay, kanya-kanyang diskarte. Merong nag-offer ng purlon. Ito po, tanong, last Lahat ng question. diskarte po. Yung kahapon po na salaysay po ni, I think si Mary Rose po yon. May mga napangalanan po siya. Nasaan na po yung mga yon? Sila po ba ay na-transfer, kinasuhan, o nandun pa po sa Antipolo? Huwag nyo na po i-name ulit yung mga pangalan kasi may karapatan rin po sila. Pero yung mga nandun po sa kanyang salaysay, nasaan na po sila ngayon? Your Honor, honestly, sa akin pong napahiya pa ko kahapon dahil sa yung testimony ni Mary Rose. Mary Rose. Right after the Senate hearing, Your Honor, ako mismo pumunta sa Rizal PPO. Hinanap ko po itong mga pulis na ito na involved. Meron bang pulis na gayon ng pangalan? Meron, Your Honor. At Okay. humarap na po sa akin. Pinatanggal ko sila sa Rizal PPO. Pina-assign ko sa Krami at para doon i-compine namin at ready to face the IAS anytime for investigation, Your Honor. Alright. Thank you, Director General. Tinanggalan na po namin ng armas. Huwag po matakot sila, Mary Rose. Hindi na po kayo under threat kasi yung mga pulis na yan, tinanggalan namin doon. Umuwi na po ko sa inyo. Pwede nyo tanggalin yung inyong mga cover sa mukha. Please. Andito kami. We're here to protect you. Huwag kayong mag-alala. Yung mga pulis na yan, nakakumpay na po. Ginagaranti nyo ba yung safety ng witnesses natin, General? If you want to pumunta kayo sa akin, ako mag-present, patirahin kita sa White House. Doon ka tumira. Safe ka doon. Thank you. Thank you, Director. Thank you, Senator Bam. Thank you for your prompt action, Director General De La Rosa. Thank you so much. Senator Ejercito, Senator JV, your turn, please. Thank you, Madam Chair. Good morning. Magandang umaga ulit.
Gusto ko lang kung tanungin sa General De La Rosa, kung okay na kayo. Kasi po sa nangyayari nga kanina ho na nakikinig ako ng hearing na tinanong ni Senator Lacson, ano ang kakaiba ngayon? Sabi nyo na yung suporta ng Pangulo ay isang malaking moral booster sa ating pong mga kapulisan. Tama ho ba? Hindi lang po suporta ng Pangulo, Your Honor, pati yung Senado, pati yung mga congressman, pati yung mga local government units. Talagang na-embolden kami ngayon magtrabaho dahil nakita namin, grabe yung suporta ninyo. Lahat po, nagtutulungan na ngayon, Your Honor, kaya magpasalamat po kami. Ang gusto ko lang hong tanungin kasi parang lumalabas na ang mga pulis ay kumbaga gusto lang nilang matuwa ang kanilang mga superior, ang kanilang pong siguro hanggang Pangulo. Ay tanong ko lang, i-risk ba ng ordinaryong pulis ang kanilang karir, ang kanilang yung mga benepisyo, ang kanilang buhay para lamang matuwa o maging satisfied ang kanilang superior? I-risk ba? Sa tingin nyo ba i-risk ng isang ordinaryong pulis yan? Diyan po nakikita ang leadership ng PNP, Your Honor. How you motivate your men. Ako, sabi ko sa kanila, I'm willing to die anytime. Pwede nyo akong patayin anytime. Basta ako, ibubuhis ko yung buhay ko sa gira ng droga. So, nakikita ko po, Your Honor, yung aking mga kapulisan po ay sumunod sa akin. Marami na pong pulis ko namatay, may mga wounded po. Kaya na-encourage po sila, Your Honor. Kaya ako po natanong dahil ako po naging mayor din ng 9 na taon at nakita ko rin ang buhay ng isang pulis. At ang pagkakaalam ko, sa aking pagkakaalam, ay ang mga pulis talagang allergic yan sa kaso. Di ho ba? Na minsan yung simpleng meron hong nanghara sa amin, pinitsarahan ng pulis, nung nakapasok na sa kanilang bakuran, ayaw na pasukin ng pulis dahil makakasuhan. Ang pulis generally, General Losa, ay tama ho ba na medyo takot kayo sa kaso? Kumbaga, hindi kayo basta-basta gagalaw o susunod o papasok sa isang misyon na kung sa tingin nyo kayo ay nasa alangan at makakasuhan? Yes, Your Honor. Dahil kami po ay taga-implementar ng batas. Hindi po kami taga-break ng batas. Kaya takot kami sa batas, Your Honor. Ang isa lang din pong gusto ko lang kung nakita ko doon sa laban sa kriminalidad at lalong-lalo na sa droga, napakabigat na laban to. Maging kami po, Madam Chair, even during my time as mayor, I don't think the LGUs missed out on this. We all supported the police force. I'm sure that General De La Rosa can attest to this, that without the support of the LGU, with the vehicles, with the radios, with the firearms and other equipment, may hirapan ang ating kapulisan na labanan ang mga sindikato. My point is, Madam Chair, tuwing nagkakaroon ho ng kaso ang isang pulis, ito po nakita ko, kinasuhan ng isang dating kapitan namin na allegedly, rin to, no? Medyo may connection din sa droga. 2 pulis po yon. Nasuspindi po sila. Siyempre, lumapit po sila, humihingi na tulong. Kapag nasususpindi po ang pulis, wala ho silang sweldo, lahat ng benepisyo ay tigil. Tama ho ba, General De La Rosa? Yes, Your Honor. At habang habang naglilitis, habang ongoing ang kaso, ang tanong ko lang ho, bakit wala ba ho tayong ang ating pong legal service ba hindi tumutulong o umaalalay sa ating mga kapulisan kapag sila po ay may mga kaso? Tumutulong po, Your Honor, pero kulang na kulang po. We are 160,000 strong yung kapulisan natin. Granting 10% of them magkakaroon ng kaso. So, 160,000 na tao, ilan na po yung aming legal service. Kulang talaga, Your Honor. So yan po ang rason kung bakit kadalasan yung mga pulis kasi may kaso, lumalapit ho sa amin dahil talagang ni pambayad sa abogado ay wala ho silang maibayad. Nakakaawa ho talaga. At yan po nakita ko, Madam Chair, in my experience as a mayor, I saw how our honest policemen, because of lack of funds to pay for their own lawyers, most often than not, they will not show up. Madalas, hindi na lang sila nagpapakita sa mga kaso dahil ang kalaban po nila ay, halimbawa, isang drug syndicate, may pera po sila. At kadalasan,
sad to say, I don't know for what reason, technical at nadidismiss ang kaso. General De La Rosa, gusto ko lang sagutin nyo, ito ba ay nangyayari sa ordinaryong polis kapag nagkakaso sila na ang kalaban nila ay may bigat na sindikato, ay bigla na lamang napapadismiss ito? Dahil nga maraming rason, no? Pwedeng ang pulis hindi na pinalo up dahil nga walang pambayad ng abogado o kaya dahil sa koneksyon ng mga sindikato. Totoo po yan, Your Honor. At kung hindi ka po naging LGU Chief Executive, hindi mo po maramdaman yung problema na yan, Your Honor. Nagpasalamat po kami sa iyo at alam na alam mo yung problema ng ating kapulisan, Your Honor. Yun nga po, Madam Chair, actually, I can really relate, no? Because, and I'd like to thank you also. This might be my last before I serve by suspension. But, gusto ko lang pong linawin, no? Dahil ito po ay very much related. Kasi ako po, kakayanin ko po, we have our lawyers. What I am really sad about is that plight of our honest law enforcers. Nakita ko yan. Pambayad na abogado, wala sila. Habang sila'y suspendido, wala rin silang pambayad, wala silang pangpakain sa kanilang pamilya. Rosa? Very true po, Your Honor. Nagpasalamat po kami at sinasabi mo. Yun po, ang sa akin lang ho, kapag ginawa ng ating kapulisan ng trabaho, they are risking their lives, they are risking their careers. Ang nakakalungkot lang, mukhang sila pa ngayon, ginawa natin na trabaho, inarmasan natin mga pulis, lumaban ng pulis, ngayon po ay sila pa ang kinakasuhan. I just like to ask, Madam Chair, kung if I may, sa CHR, Chairman Gascon, do you have a data or statistics as to how many extrajudicial killings you are handling right now? Kasalukuyan po sa tala ng media at ng pulis, wala pa po kami sa 15% ng aming mga investigators ang may hawak na mga kasong sinusubaybayan. Ang intention po namin, tulad din po ng IAS, ay ultimately maimbestigahan lahat. Pero kasalukuyan, nasa 150 cases of the cases that were stated earlier that we have an active investigation on. Just like to ask also, among all the, siguro generally lang, do you have cases naman that the victims this time are the police officers or the armed forces? Gaano ho karami? If so, how many are there? Normally po, yung mga cases na hinahandle namin involving human rights violations, often ang respondent po yung security forces. But there is one we have been informed that involves a police officer in Cebu. But the general rule is the cases that come to us involve complaints against security officers. So it's not often that the law enforcers or the security forces or the members of the armed forces are the victims. We know, anyone can be a victim of human rights violations because every person has human rights, including the members of the police force. However, we have a higher standard or obligation on the part of the government in terms of being duty bearers. So when the police, for example, are in uniform and perform their duties and obligations under the police operation procedures, they are expected to comply with human rights standards. In fact, Your Honor, in the police operation procedure, Rule 1, Functions of a Police Officer, Rule 1.1 says to serve and protect. The second, Rule 1.2, is to observe human rights and the dignity of the person. So, this is part of the obligations of our men in uniform. And what happens is from time to time when there are lapses, we receive complaints and we process those complaints in due course. So do you have a data as to how many cases you are handling right now vis-a-vis police and military against
vis-a-vis the criminal or other persons? Kung ang tanong po nyo ay kung meron pong kaso na iniimbestigahan namin ay na ang biktima ay ang pulis. Apo. Sa aming record, ang sabi ay isa lang at na naganap po sa Cebu. Kasi po, anyway, kung meron pong mga paglabag halimbawa sa mga ginagawa ng pulis, meron pong batas na nalalabag doon kaagad, yung disrespect to a person in authority. So normally po, hindi po mapunta sa Commission on Human Rights yung complaints ng police dahil meron po silang internal system to enforce the law. Okay, thank you. Madam Chair, last po, again, thank you. I just like to relay my experience again, and because the policemen are human too, and we just have to give them also the support, because the risk that they take in undertaking these dangerous operations, kumbaga, they either risk everything, their careers. So we just have to, we just have to also consider, no, that they are also human. Thank you, Madam. Senator Escudero. I think si Mary Rose po yon. May mga napangalanan po siya. Nasaan na po yung mga yon? Sila po ba ay na-transfer, kinasuhan, o nandun pa po sa Antipolo? Huwag nyo na po i-name ulit yung mga pangalan kasi may karapatan rin po sila. Pero yung mga nandun po sa kanyang salaysay, nasaan na po sila ngayon? Your Honor, honestly, sa akin pong napahiya pa ko kahapon dahil sa yung testimony ni Mary Rose. Mary Rose. Right after the Senate hearing, Your Honor, ako mismo pumunta sa Rizal PPO. Hinanap ko po itong mga pulis na ito na involved. Meron bang pulis na gayon ng pangalan? Meron, Your Honor. At Okay. humarap na po sa akin. Pinatanggal ko sila sa Rizal PPO. Pina-assign ko sa Krami at para doon i-compine namin at ready to face the IAS anytime for investigation, Your Honor. Alright. Thank you, Director General. Tinanggalan na po namin ng armas. Huwag po matakot sila, Mary Rose. Hindi na po kayo under threat kasi yung mga pulis na yan, tinanggalan namin doon. Umuwi na po ko sa inyo. Pwede nyo tanggalin yung inyong mga cover sa mukha. Please. Andito kami. We are here to protect you. Huwag kayong mag-alala. Yung mga pulis na yan, nakakumpay na po. Ginagaranti nyo ba yung safety ng witnesses natin, General? Eh, if you want to pumunta kayo sa akin, ako mag-present, patirahin kita sa White House. Doon ka tumira. Safe ka doon. Thank you. Thank you, Director. Thank you, Senator Bam. Thank you for your prompt action, Director General De La Rosa. Thank you so much. Senator Ejercito, Senator JV, your turn, please. Thank you, Madam Chair. Good morning. Magandang umaga ulit. Gusto ko lang kung tanungin sa General De La Rosa kung okay na kayo. Kasi po sa nangyayari nga kanina ho na nakikinig ako ng hearing na tinanong ni Senator Lacson, ano ang kakaiba ngayon? Sabi nyo na yung suporta ng Pangulo ay isang malaking moral booster sa ating pong mga kapulisan. Tama ho ba? Hindi lang po suporta ng Pangulo, Your Honor, pati yung Senado, pati yung mga congressman, pati yung mga local government units. Talagang na-embolden kami ngayon magtrabaho dahil nakita namin, grabe yung suporta ninyo. Lahat po, nagtutulungan na ngayon, Your Honor, kaya magpasalamat po kami. Ang gusto ko lang tanungin kasi para ang lumalabas na ang mga pulis ay kumbaga gusto lang nilang matuwa ang kanilang mga superior, ang kanilang pong siguro hanggang Pangulo. Ay tanong ko lang, i-risk ba ng ordinaryong pulis ang kanilang karir, ang kanilang yung mga benepisyo, ang kanilang buhay para lamang matuwa o maging satisfied ang kanilang superior? I-risk ba? Sa tingin nyo ba i-risk ng isang ordinaryong pulis yan? Diyan po nakikita ang leadership ng PNP, Your Honor. How you motivate your men. Ako, sabi ko sa kanila, I'm willing to die anytime. Pwede nyo kong patayin anytime. Basta ako, ibubuhis ko yung buhay ko sa gira ng droga. So, nakikita ko po, Your Honor, yung aking mga kapulisan po ay sumunod sa akin. Marami na pong pulis ko namatay, may mga wounded po. Kaya na-encourage po sila, Your Honor.
Kaya ako po natanong dahil ako po naging mayor din ng 9 na taon at nakita ko rin ang buhay ng isang pulis. At ang pagkakaalam ko, sa aking pagkakaalam, ay ang mga pulis talagang allergic yan sa kaso. Di ho ba? Na minsan yung simpleng meron hong nanghara sa amin, pinitsarahan ng pulis, nung nakapasok na sa kanilang bakuran, ayaw nang pasukin ng pulis dahil makakasuhan. Ang pulis generally, General Losa, ay tama ho ba na medyo takot kayo sa kaso? Kumbaga, hindi kayo basta-basta gagalaw o susunod o papasok sa isang misyon na kung sa tingin nyo kayo ay nasa alangan at makakasuhan. Yes, Your Honor. Dahil kami po'y taga-implementar ng batas. Hindi po kami taga-break ng batas. Kaya takot kami sa batas, Your Honor. Ang isa lang din pong gusto ko lang kung Ito po sa Metro Manila, kasi ho, yung kanilang mga magulang at kanilang mga pamilya, dinideny po na mga drug addict po sila o drug pusher. Sigurado na po ba tayo sa tingin po ng PNP, lahat po talaga sila drug pusher at drug addict? Ongoing pa, Your Honor, yung investigation yan. Kaya nga, General, so kung ongoing pa siya, hindi pa tayo sigurado na drug pusher sila. Yes, Your Honor. Okay. So ulitin ko po, itong 273, drug-related po siya, pero hindi pa po tayo sigurado kung drug pusher nga po sila. Yes, Your Honor. Okay. Kasi nakalagay doon yung business natin, nung may karatula. Yun lang basis natin na Opo, may pero karatula. General, yun ba enough basis na matawag na drug kung may karatula po yung tao? Kasi marami ho ngayong umiikot na baka naman ibang krimen ito, pinagtatakpan lang, ginagamit po yung war on drugs, naglalagay ng placard Meron pong follow-up investigation niya. na ongoing. Yeah, ongoing. Okay. Ito pong 273 po na napatay, ini-investigate po natin yung kanilang pagkamatay. Yes, Your Honor. Sino po yung nag-i-investigate po sa kanila? Yung depende sa station na nagko-cover sa area kung saan nangyari, Your Honor, yung may jurisdiction over the case. Meron na po tayong nahanap ng mga suspect. I think kapon po, na-mention ninyo, may kinasuhan na po kayo. Yes, Your Honor. Sino-sino po yung mga, you don't have to name names, no? Pero sila po ba'y kasama ng sindikato? Sila po ba'y mga asset ng kapulisan? Sino po yung mga kinasuhan po ninyo sa mga killings po na? Drug pusher din na naging hitman ng mga drug lord. Mhm. Sila po nag-eliminate yung kanilang mga kalaban, mga kasamahan nila. Yung hindi na nakarimit ng pera doon sa drug lord, pinapatay. Pinapatay po. Yes, So Your meron na po tayong nahuli na mga ganyan po, hitman, kasama ng sindikato, ginagamit ng mga sindikato. Meron na po tayong nahuli. May isa na patay, Your Honor, wala pang nahuli, but lahat po sila identified. Okay. Yung kaso po, may mga pangalan. Yes, Your Honor, identified po sila, may kaso na. So, pag sinabi niyo pong may kaso, nakafile na po yan sa piskal. Yes, Your Honor. Okay. Ongoing case na po yan, nasa justice system na po natin. Yes, Your Honor. So lahat po ng mga kasong ito, fina-follow up po ninyo. Yes, Your Honor. Ini-investigate po ninyo. Yes, Your Honor. Ini-investigate po nyo, pareho yung biktima, kung totoo ngang drug pusher o drug addict, at ini-investigate din po ninyo kung sino may kagagawan po nito. Yes, Your Honor. Okay. Kahapon po, parang nagkaroon po ng, I don't remember kung sinong senador po yung nagtanong, pero kahapon po, sabi nyo, o kung ayaw ninyo, wag na lang natin to gawin. Parang may nasabi po kayong ganoon. Sa tingin po ba ninyo, itong pag-imbestiga sa mga napatay na mga vigilante o napatay na mga sindikato, ito po ba'y pabigat sa inyo o kasama po sa inyong trabaho bilang PNP? Kasama po sa trabaho namin yan, Your Honor. Ano pong paningin ninyo sa mga ganito pong klaseng pagkapatay? Ito po ba'y nakakatulong sa war on drugs o nakakasama po ito sa war on drugs natin? Nakakasama po yan, Your Honor, dahil as I've said, I don't like personally, Opo. kahit ako hindi chief PNP, kahit ako isang civilian, Opo. ayaw ko po yung extrajudicial killing or I hate to use extrajudicial killing dahil merong contention yung isang senador po Opo. natin na ayaw niya yung term na yan. But yung vigilante killing, ayaw ko po yan, Your Honor.
Ilang bisis ko na po hinamon ng barilan yung mga vigilante na yan. Kung gusto nyo pumatay ng tao, bakit papatayin nyo yung tao na walang kalaban-laban? Ako harapin nyo. Ilang bisis ko po na hinamon sila kung sino yung magagaling dyan na pumatay. Ako harapin nyo. Magbarilan tayo. Hinahamon ko yan sila, Your Honor. Ayaw ko talaga yung ginagawa nila. Thank you, General. So, with the full force of the PNP, yung Senator Bam Aquino. Magandang umaga. Good morning, Director General Del Rosa. Yung mga tanong ko po para po sa inyo. So kahapon po, may mga tanong na rin tayo. I think nasagot nung iba nung inyong presentation. So gusto ko po lang pong linawin ulit, no? Meron na po tayong mga nahuli na mga pushers at addicts. Yun po ay nasa 11,784. Tama po, no? Yun po yung presentation po natin. And of the 756 po yung napatay during the course of the operations, no? Okay. Yung isa pa pong numero na pinakita po ninyo, yung mga death under investigation, ito po ay 1,160. Dito po ako gusto mag-focus, no? Ito po bang 1,160, hindi po ito lahat drug-related, no? Yes, Your Honor. So, kung ano mang, tama ba na ito'y during the course of the war on drugs or kasama dito mga non-drug related? Yung time frame na kinukonsider natin, Your Honor, that is the time that we are waging war against drugs. Okay. Na nakita ito silang patay, but hindi natin na-establish na talagang drug-related sila. Okay. Ito Yung ba napakarami na yung hindi na-establish. Pero meron po tayong na-establish na ibang motibo, hindi related sa drugs, kundi Personal grudge. Okay, nakita ko yun, no? Yes, Your Honor. So, ito ba ang lahat ng death from July to August 22? Yes, Your Honor. Okay, so lahat yan. Hindi na natin alam, 757 yung undetermined, no? Doon po sa chart ninyo. So, Yes, ito po, posibleng ibang motibo, crime of passion, kung ano man. Pwede rin drugs, Your Honor. Pwede rin drugs. Yung undetermined pa. Okay, pero yung sigurado tayo, yung 273. Yes, Your Dahil Honor. ito yung may placard, hogtied, at iba pa. Yes, Your Honor. Opo, paano natin na-determine yung balanse na drug-related ito kung hindi naman sila naka-placard at hindi naman sila nakagapos? Yung mayroon tayong investigation na ginagawa, Your Honor, at na-establish na itong mga tao na ito na napatay ay mga drug pushers. Okay, gusto ko pong tanungin yan. Dito po sa 273 deaths na tinatawag po nating drug-related, na-investigate po ninyo, yan po'y 273 drug pushers? Yes, Your Honor. At sa inyong investigation, wala kayong nahanap na mistaken identity, na pagkamalan lang o ginamit yung war on drugs para mapagtakpan ang ibang krimen? So far, wala pa, Your Honor. Yung napabalita sa media na yung babae, na magandang babae, nakasakay sa jeep na binaril, hindi po yung drug-related, Your Honor. Yung tungkol po dun sa choir member na meron pong duct tape sa bunganga na sinasabi pong dinideny po ng mga magulang. I think this is the Chamson case. Yun po, nasama po ba siya sa 273? Kasama siya kasi may placard siya, no? Yes, Your Honor, magkasama. Yun po ba'y na-investigate po ninyo na isa nga siya talagang drug pusher? Ongoing, Your Honor. So, undetermined. Undetermined So, pa. ibig ko sabihin- determined na. Sinabi na natin na kung kinasify natin sila na drug-related, na-determine na yung motive na drug-related, then, but still, hinahanap pa natin yung culprits, ongoing pa yung investigation. Opo. So, ang tanong ko kanina, sigurado tayo na drug-related, pero tatanungin ko po ulit, sigurado ba tayo na yung 273 na patay, drug pusher nga, o hindi? When we say drug-related, Your Honor, either poser siya o user na na-establish doon sa investigation. So, wala ho kayong nakikita sa 273, especially po itong mga kaso na yung si Miss Chamson, meron pa pong isa yung scholar, dito. Nakita ko doon sa laban sa kriminalidad at lalong-lalo na sa droga, napakabigat na laban to. Maging kami po, Madam Chair, even during my time as mayor,
I don't think the LGUs missed out on this. We all supported the police force. I'm sure that General De La Rosa can attest to this, that without the support of the LGU, with the vehicles, with the radios, with the firearms and other equipment, may hirapan ang ating kapulisan na labanan ang mga sindikato. My point is, Madam Chair, tuwing nagkakaroon ho ng kaso ang isang pulis, ito po nakita ko, kinasuhan ng isang dating kapitan namin na allegedly, ano rin to, no? Medyo may connection din sa droga. 2 pulis po yon. Nasuspindi po sila, siyempre lumapit po sila, humihingi ng tulong. Kapag nasususpindi po ang pulis, wala ho silang sweldo, lahat ng benepisyo ay tigil. Tama ho ba, General De La Rosa? Yes, Your Honor. At habang naglilitis, habang ongoing ang kaso, ang tanong ko lang ho, bakit wala ba ho tayong ang ating pong legal service ba hindi tumutulong o umaalalay sa ating mga kapulisan kapag sila po ay may mga kaso? Tumutulong po, Your Honor, pero kulang na kulang po. We are 160,000 strong yung kapulisan natin. Granting 10% of them magkakaroon ng kaso. So, 160,000 na tao, ilan na po yung aming legal service. Kulang talaga, Your Honor. So yan po ang rason kung bakit kadalasan yung mga pulis kasi may kaso, lumalapit ho sa amin dahil talagang ni pambayad sa abogado ay wala ho silang maibayad. Nakakaawa ho talaga. At yan po nakita ko, Madam Chair, in my experience as a mayor, I saw how our honest policemen, because of lack of funds to pay for their own lawyers, most often than not, they will not show up. Madalas, hindi na lang sila nagpapakita sa mga kaso dahil ang kalaban po nila ay, halimbawa, isang drug syndicate, may pera po sila. At kadalasan, sad to say, I don't know for what reason, technical at nadidismiss ang kaso. General De La Rosa, gusto ko lang sagutin nyo, ito ba ay nangyayari sa ordinaryong polis kapag nagkakaso sila na ang kalaban nila ay may bigat na sindikato, ay bigla na lamang napapadismiss ito. Dahil nga, maraming rason, no? Pwedeng ang pulis hindi na pinalo up dahil nga walang pambayad ng abogado o kaya dahil sa koneksyon ng mga sindikato. Totoo po yan, Your Honor. At kung hindi ka po naging LGU chief executive, hindi mo po mararamdaman yung problema na yan, Your Honor. Nagpasalamat po kami sa iyo at alam na alam mo yung problema ng ating kapulisan, Your Honor. Yun nga po, Madam Chair, actually, I can really relate, no? Because, and I'd like to thank you also. This might be my last before I serve by suspension. But, gusto ko lang pong linawin, no? Dahil ito po ay very much related. Kasi ako po, kakayanin ko po. We have our lawyers. What I am really sad about is that plight of our honest law enforcers. Nakita ko yan. Pambayad na abogado, wala sila. Habang sila'y suspendido, wala rin silang pambayad, wala silang pangpakain sa kanilang pamilya. Very true po, Your Honor. Nagpasalamat po kami at sinasabi mo. Yun po, ang sa akin lang ho, kapag ginawa ng ating kapulisan ng trabaho, they are risking their lives, they are risking their careers. Ang nakakalungkot lang, mukhang sila pa ngayon, ginawa natin na trabaho, inarmasan natin mga pulis, lumaban ng pulis, ngayon po ay sila pa ang kinakasuhan. I just like to ask, Madam Chair, kung if I may, sa CHR, Chairman Gascon, do you have a data or statistics as to how many Lahat ng mga kaya ng PNP, yung lahat po ng inyong kaalaman, intelligence, assets, hinahabol nyo po ba nga ang mga vigilanteng ito? Or hindi ho natin hinahabol? Hinahabol po, Your Honor, kaya ongoing yung ating investigation. Kaya nga may na-identify tayo dahil nga sa investigation natin. At yung na-identify natin, kasalukuyan natin hinahanap. Nagtatago po yun dahil membro sa sindikato. Okay, General, itong kahapon na pag-usapan natin yung mga pulis na nasangkot sa droga. Alam ko po, mabigat po to sa inyo. Gaano po na-infiltrate ang ating PNP ng mga masasamang elemento na connected sa droga?
Malalim po ba ito? Iilan lang po ba ito? O marami po ito? Kung sa standard ko, Your Honor, may personal standard, marami na po. Dahil gusto ko po, zero drug tolerant ako, Your Honor. Ayaw ko kahit na may isang pulis ko na na-involve sa droga. Pero ito po sobra na po. Sobra sa 10, sobra sa 100, maabot ng 300, like that. So, mabigat na po sa akin yun. 300 na po yung nasa watchlist po ninyo. Nakita ko po, no? Yes, Your Honor. Sa tingin nyo po, anong kutob nyo? Ilan po ba talaga yan? 500? 400? 1,000? Ilan po ba talaga? Honestly, Your Honor, Oo. akyat pa yung number na yan. Dahil ngayon sa ating war on drugs, ang dami na po naglabasan ng information. Ang dami yung aming watchlist po, honestly, yung aming watchlist intelligence, nabulaga po kami nung nag-start yung aming war on drugs. Nagpasukan yung information na, uy, ito pala, tumatanggap pala ito. Ito pala, nagbibinta pala ito. Dahil nga, nag-cooperate na yung buong bayan. Nagiging, hindi lang whole of government approach yung ating war on drugs ngayon, naging whole of nation approach na eh. Dahil lahat ng communities, Apektado. nagtutulungan na po lahat at nagbibigay, nagsusupply ng information. Kaya dadami at dadami pa yan, Your Honor. Okay. I tell you. Last two questions, Mr. Chairman. Ano pong dapat gawin sa mga pulis na kasangkot po sa droga? If I have my way, Your Honor, hindi ko lang sabihin. Pero hindi ko po talaga ma-imagine na police na May ikaw oath. ay Swear ka. to serve and protect. Tapos ikaw ang ngayon ang nakapatong sa droga. Hindi ko na sabihin dahil masama, Your Honor, pero alam mo lang kung anong ibig ko sabihin. Alam ko. Gigil na gigil pa ako, Your Honor. Gusto kong... Itong tanong ko sa iyo, General, and I reserve my right for a second round, no? Yung ating pong taong bayan, alam ho nila na may mga masasamang elemento. Hindi po lahat. Alam ko po yan, hindi po lahat. Marami hong mabubuting pulis, pero marami ring masasamang elemento. Kapag kinakatok na po sila sa bahay, kapag hinihiling po silang mag-meeting, di na ho nila alam kung ito bang kausap ko ay masama o mabuti. Kaya marami yung natatakot. Ano pong mapapayo po ninyo sa taong bayan na kayo rin po mismo nagsabi, may mga masasamang elemento, ano po yung mapapayo niyo po sa kanila? Kung sila po, nakita po nila isang pulis, hindi ho nila alam kung ito ba'y kasangkot o ito ay malinis. Ano pong pwede nilang gawin? As of now, Your Honor, this I can assure you and the public na yung pong mga pulis po na markado na nakasama sa sindikato sa droga ay dahan-dahan na pong nawawala sa kanilang assignment. Nilipat na po namin sila. At hindi po namin sila ini-involve ngayon sa aming Uplan Tokhang at Uplan na HBT. Kasi po, habang nakikita sila ng taong bayan, hindi maniniwala ang taong bayan na itong kampanya ng pulis sa laban sa droga ay seryoso dahil andyan pa si PO1, PO2, ganun, nandiyan pa sa lugar na, kaya tinanggal namin. So, ngayon po, kanya-kanyang diskarte na po, bawat region. Merong naghaharana para makuha po yung... Para hindi ho matakot yung tao. Hindi matakot yung tao, naghaharana. Meron pong libreng sakay, kanya-kanyang diskarte. Merong nag-offer ng purlon. Ito po, tanong, last Lahat ng question. diskarte po. Yung kahapon po na salaysay po ni